What's up guys? Welcome back to another episode of the Eros Lomboy story or vlog. So, suspecha ko kanina pa kayo browse ng inyong YouTube channel para makahanap ng home remedy para sa clogged ears. So tatry nating isolve yan today through our episode. Okay? Para dun sa bago dito sa channel na to, my name is Eros, isang clinical audiologist and as well as hearing loss educator na based here sa Singapore. Kaya natin ginagawa ang vlog na to ay para mag-create ng hearing awareness sa bansang Pilipinas. Kaya kung ready na kayo maging aware at tulong nyo na lang din dito sa channel na to para makita ng ibang mga tao ang ating presentation for today, please hit that subscribe button and notification bell. Kung napapanood nyo man ito sa Facebook, share nyo na din at like nyo na rin ang ating page. At syempre, antabayanan nyo ang ating monthly raffle na kung saan namimigay tayo ng hearing aids. At syempre, kung hindi angkop sa inyo ang hearing aids na donated sa atin, kahit papaano, meron kayong incentive na makukuha for engaging in our page and our channel. Okay? So, to start off first, to give you an insight kung ano ba nangyayari sa inyong tenga during episodes na napapansin yung clog ang inyong pandinig or may kaakibat siya o may kasama siyang pain at paghina ng pandinig, most likely mayroon nangyayari sa inyong middle ear cavity, which is ang phenomenon na tinatawag nating eustachian tube dysfunction. Okay? So kung para magkaroon kayo ng insight kung ano yung eustachian tube is, ang eustachian tube ay isang maliit na tubo na nag-originate or nakadugtong sa ating mga sinuses sa ating ulo. Okay? Yung mga sinuses, yung mga daungan ng hangin. Okay, so most of the time, itong eustachian tube na to, ang nagagawa niya is to equalize pressure sa ating loob ng katawan at sa labas ng ating katawan. Okay, so kung meron siyang dysfunction o hindi siya gumagalaw or parati siyang nakabukas, most likely magkakaroon kayo ng clog sensation sa inyong pandinig. Okay? So, paano o ano-ano ba yung mga causes kung kailan siya nagdi-dysfunction? Siguro yung primarily nagkakaroon siya ng dysfunction is pag meron kayong viral infection. Okay? Kung may viral infection, most of our parts of our body, kunyari pag na-virus kayo, yung nerves especially, pag naapektuhan, hindi siya gagana. Okay? So, baka nagkaroon kayo ng viral infection. And bukod doon is, halimbawa ng viral infection is pag meron kayong colds or sipon. Kung madalas kayo may sipon, pwede siyang maka-affect sa inyong eustachian tube. Okay? Pangalawa would be is, sometimes, ang cause ng eustachian tube dysfunction is yung allergies. Okay? Kung meron kayong allergies sa alikabok, sa usok, or sa kahit ano pa man na kung saan yung ilong nyo ay nagtutubig, kahit pa paano naaapektuhan o pwedeng namamagari ng inyong eustachian tube sa mga ganitong mga instances. Okay? Most commonly, ang mga causes ng clog sensation is yung sudden shift ng pressure from surface altitude, then suddenly sa mataas na lugar or mabababang lugar. Okay? So, kailan natin na-experience yun? For example, may sipong kayo at nasa eroplano kayo, tapos biglang matulin yung pagpapalipad ng eroplano. Okay? Hindi siya gradual na pag-angat. Kadalasan nagkakaroon tayo ng effect sa ating tenga. Pwede rin na maybe sa school, sa work, or sa bahay nyo na kung saan meron kayong elevator na mabilis yung bulusok ng elevator pataas, pwede kayong magkaroon ng clogged ears. Okay? Ganun din pag sa tawag dito, sa ilalim din naman, kung mababa naman yung altitude tulad ng pagsisisid sa dagat or ano pa ba? Yung bihira pa natin na experience at wala pa nagtatanong is yung mga nakasakay sa mga submarine, mga ganun ba, mga deep exploration sa dagat. Sorry. So, yun na nga.
yun yung mga posibleng mag-cause ng clog sensation sa inyong pandinig. So, obviously, ma-experience nyo din naman yun, kaya nga nandito kayo sa channel kasi naghahanap kayo ng solution. So, yun ang ating mga top 4 na causes ng clog ear sensation na tatry nating isolve ngayon. Okay? So, sa mga past few days, palagi na natin siya in-explain. However, lalagyan natin ng variation para at least maging makabuluhan naman yung pag-stay nyo dito sa ating channel at kahit paano matulungan nating hindi na kayo palipat-lipat ng mga episodes. And so napapansin ko rin sa aking pag-storytell na medyo nababalik na natin yung ating pagbablog at yung pag-create ng spontaneous na episodes like this. Okay, so pwede, ang gagawin natin is una natin gawin is, total, ang main cause is kung may clog ang inyong ilong, gamutin nyo muna yung sipon nyo. Paano natin gagamutin yon? Siyempre, iinom kayo ng mga decongestant na gamot. Okay? Yung decongestant, walang kailangan na reseta doon. Pupunta lang kayo sa pharmacy, mag-a-ask kayo ng decongestant. So, gamot siya sa sipon. Okay? Pwede siyang iniinom, pwede rin siyang ini-spray. Okay? So, yun yung dalawang pwede nating gamitin. Next would be, kung merong pain, yung clog sensation sa inyong tenga, kaya siya may pain is posibleng puno na siya ng tubig. Okay? And para mapalambot siya at kahit pa paano matulungan kayo sa pain sensation, pwede kayong maglagay ng tinatawag nating warm compress sa likod ng tenga. Okay? Para lumambot yung mga mucus o yung mga malalapot na sipon o malalapot na pagluluga sa inyong middle ear cavity. Okay? So, most of the time, ito yung preferred, lalo na kung may pain sensation instead na uminom kayo ng paracetamol. Ang mga sumusunod na iba pang pwede natin gawin is, para gumalaw yung eustachian tube nyo at maalis yung bara, is yung mga natural methods tulad ng pag-iinom ng liquid or posible rin na paghikab. Okay? So, sa mga nakarang episode, nabanggit na natin yan. And yung top na ating episode about how to declog your ear, yun yung ating pwedeng natural na gawin. Okay? And lastly, is yung tinatawag nating mga breathing and swallowing exercises. Okay? So, mag-start muna tayo sa swallowing para pinali natin yung pinaka-the best. Pagdating sa swallowing, ang kailangan natin gawin is, kung clog ang inyong ear, and gusto nyo na matanggal yung clog or yung bara, is gagawin nyo yung mga sumusunod. Para yung pressure na i-induce natin is hindi manggagaling sa inyong sinuses, sa ilong, sa mata, or sa inyong lalamunan. Gagawin natin is pipikit tayo at sasarado natin yung ilong natin at tayo'y lulunok. Okay? Yung scientific term ng method na yun ay tinatawag nating Toynbee maneuver. So, paano ginagawa yon? Okay? Exhale muna kayo. And then, close your nose, your mouth, and your eyes. Then, lunok. So, instantaneously, mararamdaman nyo, dahil lumunok kayo, magkakaroon ng negative pressure sa katawan, papaloob ngayon ng inyong eardrum. Okay? So, minsan, may stuck siya. Okay? Lalo na kung malapot yung mga nakabara sa inyong eustachian tube. But eventually, yung mga mucus na yon, malulunok nyo. Diba? Madadigest nyo yan. Huwag kayong mag-alala, sa inyo naman yun. At eventually, madidiklag nyo na yung inyong tenga. Okay? So, meron siyang opposite. Yung opposite niya is, instead na lulunok tayo, habang kinocover natin yung ating mga sinuses, gagawin naman natin is a breathing exercise na kung saan ipupwersahin natin yung hangin sa ating baga na papunta sa ating eustachian tube. Okay? So, paano natin gagawin yon? Ganun din, hihinga muna tayong malalim tulad nito. Pag puno na yung baga nyo, sasarado nyo na yung bibig nyo, ilong nyo, tsaka pipikit kayo at bubuga kayo ngayon o mag-exhale. Okay? So, dahan-dahan nyo lang siyang gagawin. Tulad nito. Okay. So, gagawin nun is, dahil nga sarado yung mga sinuses nyo, bibig, ilong, mata, okay,
lalabas ngayon yung hangin papunta sa eustachian tube nyo. So mararamdaman nyo yung inyong eardrum magpa-pop out. Okay? Or eventually magiging clear siya. Safety precaution pagdating sa dalawang breathing and swallowing exercises. Yung swallowing medyo safe siya dahil kasi kung punong-puno na ng fluid ang inyong tenga, papasok lang siya sa inyong katawan. However, kung sa balsal ba naman is kung hindi kayo dahan-dahan is pwede nyo ma-rupture ang inyong eardrum. Disclaimer, if in case na this method doesn't help you, we would advise to seek medical attention right away. Okay? Kasi nga, ang ating reason kung ba't natin ginagawa tong content na to is yung para bang first aid kung if ever na-experience yun na yung ganitong situation. Again, this is Sir Ero saying we will make the disabled able. Paano natin gagawin yun? By hitting that subscribe button and notification bell. And see you in our next episode. Congratulations kung na-reach na itong part na to. Okay, so backstory, napamigay na natin ang ating first ever hearing aid. However, dahil nga yung loss ng ating pasyente is hindi na natin siya ma-amplify ng hearing aid, we converted it into cash. Okay, alam mo na kung sino ka, kinontak na kita at hopefully magamit mo ang mumunti nating tulong para naman makapagpa-medical ka at makapagpa-check up nang sa gayon pwede mo siyang gamitin na maaring makatulong sa paglikom pa ng ibang funds tulad ng pagkakaroon ng fundraising or pag-apply ng subsidy sa ating gobyerno. Okay? Yung backstory ng ating pasyente na ating natulungan is a few years ago, nagkaroon siya ng tuberculosis and dahil nga life and death situation, kailangan niya uminom ng ototoxic drugs para mapatay yung mga bakterya. Nagamot natin yung tuberculosis sa kasamang palad is syempre yung price na need niyang pagbayaran is yung kanyang hearing loss. Okay? So, yun yung nangyari. Yun yung trade-off. Okay? Nawala yung TB pero ito yung trade-off. Nagkaroon siya ng hearing loss. Now, as much as possible na gusto natin siyang tulungan, yung type ng and degree ng hearing loss na meron ng ating winner is so sloping na kung saan halos patay na lahat ng kanyang high frequency o yung mga matitinis sa tunog. In translation sa speech, ito yung mga tunog na nagpo-produce ng mga consonant sounds. Okay? So, yun. Yun yung ating naibigay sa kanya and hopefully gamitin niya itong pondo na to and see you in our next raffle draw ba ang tawag doon or yung ating palabunutan sa ating next month. Okay? Dahil nga eligible naman tayo lahat na magkaroon ng biyahe, di ba? Total donation lang din naman to. Kumbaga wala siyang restriction na ito nanalo, ito nanalo, ito nanalo. So meron ngayon kasi yung ating Facebook page na mechanism na makikita natin kung sino yung top sharers, top parang badge or fan badge na kung saan malalaman ng page creator ng content creator kung sino ba yung madalas na nag-share at nagla-like. Okay? So follow up nyo lang kung ano yung mga instructions sa ating vlog and that's it for today's show. Until our next episode, which is bukas 9 PM. See you again and God bless. Until then, ciao. Bye.